Hello mga Cubs! Magandang araw at welcome back sa ating vlog. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung papaano nga ba tayo makakapag-apply ng trabaho sa mga European countries nang hindi gumagastos ng sobrang laki. Alam mo yun, kasi hindi naman lahat ng ating mga kababayan afford na gumastos ng 300,000 para lang naman makapagtrabaho dito sa Poland, 'di ba? Hindi lahat ng mga kababayan is afford yung ganong amount. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mga maaring kaparaanan or magbibigay tayo ng mga ideya kung paano kayo makakapag-apply na less gastos at sigurado na makakapagtrabaho kayo dito or malaki ang chance na makakapagtrabaho kayo dito sa Europe. Okay? Pero bago ang lahat, doon sa yung mga bago pa lang dito sa ating vlog, huwag nyo namang kalimutan na mag-follow sa ating Facebook account at pa-like and share na rin ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan. Okay? At ganoon din po sa ating YouTube account. Meron po tayong YouTube channel. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at itap nyo na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At syempre, meron din po tayong TikTok account. Huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating TikTok account, okay? Alright, so bago natin umpisahan yung topic na yun, gusto ko lang muna balikan yung mga nakaraan nating video. Saglit lang to. Ang dating kasi ng video na yun may pagka-negative. Pero sa totoo lang, ginawa ko yung video na yun para makatulong po sa iba nating mga kababayan. Although hindi po lahat maganda ang magiging epekto or hindi po lahat makikinabang sa video na yon, pero meron pong mga kababayan na nangangailangan ng saklolo or impormasyon. Dahil marami po ngayon sa internet, marami pong mga nang-hype o mga lumalabas sa social media, di ba? Na akala natin lahat totoo. So iba po yung minsan, iba po yung nakikita natin sa mga social media at saka yung actual po na mga nangyayari, especially dito sa Poland. Bali, dun kasi sa video ko na yun, sa mga nakaraang video ko, yun nga, negative yung topic natin doon na parang ang dating, hindi ko muna ini-encourage na mag-apply papuntang Poland yung mga kababayan natin dahil nga maraming mga nare-refuse sa application ng working visa dito sa Poland. At yung iba, ang tatagal na nilang nag-aantay sa kanilang application. Yung iba umabot na nga ng 2 years, yung iba mahigit 1 taon na, di ba? Ang concern ko kasi doon, ganito. Mag-a-apply ka papuntang Poland, maglalabas ka ng malaking halaga. Di ba? Kasi usually ganun naman di ba? Especially kapag ka nag-cross country. Magbabayad ka ng 250 to 300,000 sa peso sa application mo. Tapos mag-aantay ka ng 2 years or mahigit 1 taon or pagkatagal-tagal, hindi pa nga natin sigurado kung makakalis nga tayo, di ba? At saka yung iba, ilang beses na nare-refuse, di ba? Hanggang sa nag-give up na lang. Ang point ko, sayang kasi yung pera, di ba? Sayang yung ginastos mo, tapos hindi ka naman sure, hindi sureball na makakakuha ka ng working visa at makakapagtrabaho ka dito. Sa halip yung ipag-a-apply sana natin siguro may magandang pinatunguhan pa yon kung pinang negosyo na lang natin, di ba? Ang laki din doon, 300,000 mga kababayan, di ba? So hindi biro. Although negative po yung impact ng video ko na yon para sa mga nakapag-apply na, nag-start na kasi nga na-demotivate sila. Pero sa kabilang banda naman, yung mga kababayan natin na nagpa-plan pa lang, hindi pa nakakapagbitaw ng pera, na-inform sila na yun pala yung totoong nangyayari. Kasi alam nyo, kapag ang nakausap nyo mga agent, mga agency, syempre, puro magagandang bagay yung mga sasabihin sa inyo yan para ma-convince kayo. At syempre, para kumita rin sila, di ba? So, pasintabi na lang po, hindi naman lahat ng mga agency or mga agent ganon. Napakahirap kumita ng pera, di ba? Kawawa naman yung mga kababayan natin na papag-applyin natin tapos walang kasiguraduhan. Tapos yung iba pa nga, baka pinangutang pa nila yung pera para lang makapag-apply, may pang placement fee. Di ba?
So, sana guys ay maintindihan nyo kung bakit ko ginawa yung video na yon. Ang gusto ko lang ay makatulong sa iba nating mga kababayan na magkaroon sila ng idea. At sa halip, doon sa video ko na yon, instead na encourage ko kayo na mag-apply sa Poland, inano ko sila, binigyan ko sila ng tips na pumunta na lang muna or doon na lang muna mag-apply sa ibang Europe country like sa Croatia, sa Finland, sa Czech Republic. Diba? So yung mga bansang yon sa ngayon open yon, at ang balibalita ko nga ay merong mga agency na nagpapaalis ng libre. Parang ano siya, sponsored siya ng mga employer dito sa European countries. Pero sa Poland, bibihira ako makarinig ng ganon. Maliban na lang siguro kung skilled worker ka o di kaya blue collar job yung pinunta mo dito. Diba? Doktor, mga ganyan, professor, diba? So siguro may mga ganyan, sponsored ng company. Diba? Pero kapag ang papasukin mo dito sa Poland, factory worker o di kaya warehouse worker, talagang mostly sa mga nag-apply papunta rito ng ganung position, gumastos po ng napakalaki. Kahit ako, in my own experience po, gumastos ako kasi cross-country po ako from Saudi to Poland. Gumastos din po ako ng almost 250,000 pesos. Diba? Kaya doon sa video na yon, yung mga kababayan natin na gustong magtrabaho dito sa Europe, kasi dito po napakaraming opportunities sa totoo lang, at saka napakaganda ng dihamak na mas maganda yung kitaan dito kaysa sa magtatrabaho ka sa Pilipinas as a factory worker or warehouse worker. Diba? Times 3, times 4 yung kita mo dito kaysa sa Pilipinas. Kaya sa kagustuhan ko makatulong, in-advise ko na lang yung mga kababayan natin na gustong pumasok sa Europe or magtrabaho dito na mag-apply sa mga bansang yon. Czech Republic, Croatia, Finland. Okay, ngayon, kung bakit naman ako nagdadaldal ngayon sa video na to, hindi. Ngayon naman sa video natin to, magbibigay tayo ng ilan sa mga agency based po to sa mga nakakausap natin na nagpapaalis ng libre. Baka kasi malapit lang kayo sa mga agency na to or may branch sila dun sa malapit sa inyo, dyan sa Pilipinas. So, pwede kayo mag-apply. Kung kayo nasa Pilipinas, pwede nyong itry mag-apply kayo dito sa agency na to kasi nagpapaalis po sila ng libre. Okay? Although, hindi naman 100% na libre ha. Siguro, ang sasagutin nyo na lang doon is yung plane ticket at saka yung gastos nyo dyan sa Pilipinas habang kayo nag-a-apply. Diba? Pero yung placement fee, ang ibig sabihin, hindi nyo na kailangan magbayad ng placement fee. Hindi katulad ng pag-apply sa Poland na umaabot sa 300,000 yung placement fee para lang makapagtrabaho dito or makakuha ng working visa. Diba? So, yun nga mga kababayan, ibibigay ko sa inyo yung pangalan ng agency na yon mamaya. Siguro ilagay ko na lang din sa description box or sa comment section para at least kayo, or di kaya mag-PM na lang kayo sa akin about sa ibang mga information. Pwede rin ganun. Diba? At itong mga agency na to nagpapaalis ng walang placement fee, baka sakaling makatulong doon sa mga kababayan natin na walang kakayanan na magbitaw or walang ganong kalaking pera. Diba? So, nakakaawa rin kasi yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, danas ko rin yan kasi bago ako nag-abroad, pagka-graduate ko ng college, nag-stay muna ako sa Manila, nagtrabaho ako dyan, nakipagsapalaran ako dyan sa Manila, from Novaliches, Quezon City, papuntang Makati, Ortigas, yun yung mga branch sa Globe na pinagtatrabahoan ko dati. So, napakahirap po talaga ng sistema ngayon, diba? So, yun mga kababayan, kaya naintindihan ko yung sitwasyon nyo at kaya motivated ako na gumawa ng mga ganitong klaseng video dahil gusto kong makatulong sa inyo kasi pinagdaanan ko rin yan, yung mga ganyang sitwasyon. Alam nyo ba, nung nag-apply ako papuntang abroad, yung first attempt ko na nag-apply ako na papuntang abroad, sa awa ng Diyos, ginabayan naman tayo ng Panginoon. Kasi, napunta ako sa magandang agency which is si IPAMS Agency. Diyan po shoutout po sa IPAMS Agency. Maraming salamat po sa opportunity na binigay nyo sa akin
At nakapag-abroad ako ng libre kahit yung medical ko na refund. Sa totoo lang, napakalaking bagay po. Kung bakit din nandito ako ngayon sa Poland, dahil po sa inyo. Kaya tinatanong ko po yun ng malaking utang ng loob. Kaya dun sa mga kababayan ko na kung hindi man, actually si iPAMS kasi ang nai-offer sa akin na job dati ay papuntang Saudi. So, waiter po ako doon. Napaka-thankful ko po na yung first attempt ko na mag-apply sa abroad, napunta ako sa kanila at napunta ako sa magandang company. Kasi si iPAMS po, hindi sila nagbibigay ng mga pipitsuging company. Talagang mga big time, magagandang klase ng company at saka tamang magpasahod. Ganyan, yung mga benefits. Para naman sa mga gusto nga mag-apply papuntang Europe, so ito naman yung agency na maire-recommend ako sa inyo. EarthSmart Human Resource Philippines Incorporated. So, isa po yan sa mga agency na nagpapaalis po ng walang placement fee. Marami na pong mga kababayan ang natulungan nila at yung karamihan sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa warehouse sa Croatia. Diba guys, so napakaganda po ng opportunity na binibigay nila. Make sure lang na maibigay nyo yung mga requirements na hinihingi nila. Like, at least meron kayong work experience sa job vacancy na meron sila. Okay? So, EarthSmart Human Resource Philippines Incorporated. So, try nyo po guys. Doon po sa mga interesado mag-apply, so i-search nyo na lang po sa Department of Migrant Workers website para mas sigurado po tayo. Okay? At ngayon, baka kasi magtampo naman yung mga nasa ibang bansa na gustong tumawid mag-cross country katulad ko, like from Saudi to Poland, or yung iba naman, mga kababayan nating nasa Taiwan, sa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga gustong mag-cross country, ito naman yung agency na maire-recommend ako sa inyo na nag-i-sponsor din po sila at wala pong placement fee dito. Okay? Ito ay walang iba kundi ang Peridot International Resource Incorporated. At meron pa palang isa, itong Barona Agency po. Barona Agency sa Finland ay pwede rin po kayo mag-apply direkta sa kanila. So, ibibigay ko rin po sa inyo yung website para direkta po kayo na makapag-submit ng application doon at makikita nyo yung mga job vacancies nila. Okay? So, sana itong mga agency na binigay ko sa inyo mga kabayan makatulong po sa inyo para hindi na kayo gumastos ng pagkalaki para lang makapagtrabaho dito. Ika nga, sharing is caring, di ba? So, ayaw ko maging makasarili mga kababayan. Ako, napagdaanan ko na gumastos ako ng pagkalaki dahil nga wala rin akong idea nung mga time na yon. At saka, isa pa, syempre, gusto ko nga makapunta dito, di ba? So, gusto kong maiba naman yung environment at saka gusto ko na ma-feel naman na may buhay ba. Kasi dito kahit papano, kumpara nung nasa Saudi ako, doon kasi trabaho, bahay. Kasi hindi din naman ako nagagala doon kasi puro disyerto, di ba? So, may mga pasyalan man. Kaso ayaw ko nga kasi sobrang init. Mainit na nga sa Pinas, mas mainit pa doon. Kaya hindi ako masyadong ginaganahan na mamasyal doon. Kaya, nung napunta ako dito, natutuwa ako kasi kapag may mga day off kami, bakanting oras, ganyan, nakakapasyal-pasyal kami. At saka talagang solid naman yung mga napupuntahan naming lugar, di ba? Yung mga first time mo nakita at dati napapanood mo lang sa mga movie. So napupuntahan na namin at saka napaka-accessible at saka affordable ng pamasahe. Hindi ka masyadong kagastos ng malaki para lang makapasyal. Tulad nung location namin dito, napakalapit lang sa border ng Germany. Diba? So, mga 4 hours lang, nasa Germany ka na. Diba? O kung mag-aeroplano papuntang France, 1 hour lang. Or Spain, ganyan. Diba? So, napakaraming pasyalan dito. At yun nga yung isa sa mga nagustuhan namin. Kasi dahil sa Schengen visa na pwede kang mag-travel across 28 or 29 European countries. 'Di ba? So, 'yun mga kababayan. Kaya dun sa nakaraang video ko, di porket may mga sinasabi akong negative about sa pag-a-apply papunta dito sa Poland, ibig sabihin ayaw ko na kayong makapunta dito. Hindi ganoon. Gusto ko lang na magkaroon ng awareness ba, lalo na yung mga hindi pa nakakapag-umpisa. Kasi ano 'yun, 'di ba? Porket nakapag-apply kayo tapos naipit kayo at saka hindi na kayo nahirapan kayo mag-apply at
ang tagal yung inantay at saka yung iba nare-refuse na lang, damay-damay na. Siyempre, huwag tayong maging makasarili, di ba? Kung meron mang pagkakamali sa buhay natin na nagawa natin, huwag natin ipasa or huwag natin hayaan na gayahin ng iba. Kumbaga, gawin nating aral 'yon na in a way na makakatulong tayo sa ibang tao. 'Di ba? So, 'yun lang po mga kababayan ang ating video. Sana po ay nakapagbigay ng konting informasyon itong ating video sa inyo, no? Sana po ay balang araw magkita-kita tayo dito sa Europe. At balitaan niyo po ako kung dumating man yung araw na isa sa mga nakapanood ng video ko nandito na sa Europe. Okay? So masaya po ako na malaman na isa sa mga follower or subscribers ko nakapunta dito sa Europe sa pamamagitan ng mga impormasyon or ideya na naibigay ko. Okay? At kung meron pa kayong mga concern, meron pa kayong mga katanungan, at kung meron kayong gustong i-topic, i-comment nyo lang po sa video nito at sasagutin natin yan kapag meron tayong bakanting oras. Yun lang po mga kababayan, at maraming salamat muli sa panunood at see you in our next video.